Nanood ako sa ano guys, sa Tolfo right now. Ay, yung Indian National, nag-complain siya kay niloko daw siya sa iyahang girlfriend. Ito naman kasing mga foreigner. Porkit pakitaan lang sila ng ganda-gandahan ng mga babae. Pinoy yan. Ako Pinoy din ako, pero disagree ako itong mga babae na ito eh. Bakit manggamit sila sa mga afam or yung mga foreigner? Yung ito ngayon sa kay Tulfo, part 2 na to eh. Milyon din ang nakuha nitong Pinay na ito sa isang Indian National. So galit na galit ang Indian National ngayon dito sa kay Raffy Tulfo sa sa pagkakita niya sa babae kasi pinapunta diyan eh. Ang masasabi ko lang ditong mga lalaki na ito, no, wag kasi kayong basta-basta na magbigay-bigay agad ng pera whatever kung hihingian kayo. Ilang beses na pala itong nanghihingi sa'yo, ba't mo binibigyan? Binibigyan mo kasi pasikat ka. Kasi boyfriend ka niya. Gusto kang magbibigay ng ganyan-ganyan. Pasikat ba? Parang sabihin, oh, mahal na mahal ko yung girlfriend ko kaya binibigyan ko. Tapos kasi 1 year na rin sila. Sobrang 1 year na rin ito eh. Tapos, nung magkahiwalayan na, ayan, sasabihin ng niloloko siya at babawiin na ang pera. Ito namang itong babae na ito, meron din siyang mga reason nga bakit niya naigasto yung pera, bakit siya nanghingi. Pero, for me, it's the man's fault. Bakit kasi kayo magpapaloko? Ngayon, kaya nagbigay kayo ng pera dahil nagustuhan nyo yung babae. Kayo mismo, so blame it yourself. Andyan eh, real naman yung babae eh. Kausap mo, kasama mo eh, nagiging karelasyon mo eh. Ba't ka complain yan? Nga niloloko ka. Ay sus, kasalanan mo yan. Kaya, kayong mga lalaki dyan, kung mahal na mahal nyo ang babae nga inyong girlfriend, magbigay kayo ng kagustuhan nyo, hiningian nyo, tapos nagbigay kayo, so problema nyo na yun. Huwag nyong i-blame yung babae. Kasi iba to eh. This is different than yung online lang. Ito, nagmi-meet din talaga kayo, nagkasama pa kayo. Kaya disagree ako nitong national na ito eh. Babawiin daw na yung pera. Hay nako, kayo, ito ha, this is real talk. Kayo mga lalaking mga foreigner ha, pag gusto nyo ang babae, bigyan nyo, kung magbigay kayo, wag nyong babawiin. Tapos, ngayon, kung talagang lulukuhin kayo, sa tingin yung lulukuhin kayo, di wag kayong magbibigay, magiging matalino kayo, wag nyong pairalin yung tenten nyo. Wag nyong pairalin yung tenten nyo, pakitaan lang kayo ng pukikay, tapos ngayon, hala na, nagbibigay na kayo, tapos at the end, i-blame nyo yung babae nga niluluko kayo. Hay nako, tumigil nga kayo, mga apam kayo dyan, kasalanan nyo yan eh. This time, kasalanan nyo yan talaga. Ayan. Oh, ayan. Galit na galit siya. Ay, sus. Kasalanan mo rin yon kasi ako talaga, wala akong kinakampihan ito kung sinong may kasalanan. Yung babae, meron din siyang kasalanan. Itong lalaki, meron din siyang kasalanan. Magjuwa nga talaga kayo, di ba? So, bakit mo i-blame lahat sa babae? Ngayon, galit na galit ka pa. Parang susuntukin mo yung babae. Hay nako. Ay, susalang, tapang niya, oh. Ay, grabe. Ay, hala.
Naku, tinuro-turo niya yung babae, oh. Galit na galit talaga ang national, Indian national na ito. Umiiyak yung babae. Buti nga mayroong security guard. Kung wala, nako. Okay. Ako ang nakakatakot nito kasi Indian yan eh. Alam mo naman, nakakatakot, galit na galit siya, sobra kagalit talaga. Ay nako, huwag mong i-blame lahat sa babae talaga. Oh, tinatanong, did you love him? Sabi namang babae, yes. Oh, kayo, magjuwa ka nga talaga naman kayo. Bakit sobra kagalit ka, ginamit ka sa babae? Mahal ka nga daw niya eh. Ay, sus. Babawiin talaga daw niya ang pera. Ay, anong babawiin mo lahat? Huwag mo naman babawiin lahat kasi may karugtong pa. May karugtong pa. Babawiin lahat, oy. Ano ka, siniswerten, ang pagiging relasyon ninyo na free lang yon. Nalugi na tuloy yung babae kung babawiin mo lahat yung pera. O, hindi pwede yun. Hindi ka naman talaga niluloko eh. No, yung girlfriend mo, hindi ka talaga niloloko niya as in niloloko dahil magjuwa nga kayo. Nanghingi siya ng tulong sa'yo. Binigay mo. Binigyan mo. Oh. Tapos ngayong maghiwalay na kayo, kukunin mo dahil niloloko ka lang. Hindi ganun. Kasi ganun na talaga naman guys eh. Sa relationship, nandoon na yung bigayan. 'Di ba? Bigayan ng mga regalo, pera, tulungan, ganon-ganon. Nandoon lang 'yon. Pero at the end of the day, kung talagang hindi kayo magkatuluyan, hindi kayo tinadhana, maghiwalay kayo, wag yung bawian nga, uy, binigyan kita nito. Hindi naman pwede yung bawiin talaga, maliban lang kung talagang tagal nyo ng meron kayong accumulation ninyo, yung halimbawa house, o nakabili kayo ng house sa togetherness ninyo, o pwede kayong ibibenta nyo yun, hahatian nyo yun. Pero pagdating lang sa mga pera nga tinutulong mo sa kanya, yung nag-relation pa kayo, hindi mo masasabing ginamit ka lang. Kasi nga relationship, tapos kayo kanang binigay mo talaga binigay mo sa kanya eh. Hindi ako, disagree talaga ako sa Indian national na to. Kukunin daw niya lahat. Hindi naman pwede kukunin lahat. Pwedeng ibibigay siguro yung kalahati o basta hindi yung lahat kasi nalugi naman yung babae. Bakit ginamit mo lang yung girlfriend mo? Sa pagsasama nyo, ikaw tuloy yung nanggagamit. Disagree ako dyan. Basta, kung maghati kayo kung anong mga, pwede nyo hahatiin kung anong mga nyo. Pero this time, pera lang talaga, nanghihiram siya, or binigyan mo siya ng pera kasi nanghingi siya ng pera. So, nanghingi, binigay mo. Tapos, babawiin mo. I don't think that's right. Basta, disagree ako dyan. Ito ha, kayong mga lalaki, mga AFAM, mga lalaki, mga foreigner nga lalaki, huwag kasi kayong basta-basta magpaano din ng mga babae. Pakitaan lang kayo ng kagandahan nila, wala na, namatay na kayo. Para bang, ang ganda-ganda niya, bibigyan ko to lahat para, yun na nga yung mga pasikat, pa-impress. Huwag kayong magpa-impress. At the end of the day, i-blame nyo yung babae kung hindi na kayo magkatuluyan. That is not right. These things is so different. Hindi kayo online relationship. This is for real. Nagsama nga kayo eh. Hay nako.